Buntag sa tanan, akong gihangyo tanan sa pagpanindog kay mag-start na ta sa toang Sunday service mga igsoon. Ingna sanay mong layo nga katawpad nga maayong buntag. Smile pod, bahalag nagmask. Na maayong buntag, kaway-kaway. Kaway-kaway naman dyan. Mura magwalay mga kinabuhi, mura wala gipang proteksyonan sa Ginoo kay walay mga kinabuhi, kaway-kaway pod. Okay, kinsa na ba'y anda mo dahil sa tumbuhi nga Diyos karong kabuntagon mga igsoon? Amen! Amen! So, ingon siya sa iyang word mga igsoon sa Numbers 23 verse 19. God is not human, that He should lie, not a human being, that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Kabalo mo mga igsoon, si Lord, dili gyud na magbago. Basta moingon na siya nga proteksyonan kaniya, proteksyonan jud kaniya. Basta moingon siya nga i-bless kaniya, i-bless jud kaniya mga igsoon, di ba? Dili ba nga deserving atong Ginoo sa tanan natong pagdayeg mga igsoon? Deserving ba atong Dios sa tanang mga pagdayeg? Amen! Hallelujah! God, you are deserving of all our praises. Hallelujah, Jesus Christ! Atong daygon atong buhay nga Dios karong kabuntagon mga igsoon. Ang atong Dios maayo, iya kitang giatiman, wala taniya pasagde panahon sa atong kalistanan. Mausab man ang imong higala, mausab man ang imong hinigugma, mausab man ang imong ginikanan, ang atong Diyos walay pagkausap. Busa singge, singge, singge tog hallelujah. Sayaw, sayaw, sige sayaw, sayaw isiya. Lukso, lukso, sige lukso, lukso sa kalipan, ang atong Diyos walay pagkausap. Ang atong Diyos maayo, iya kitang giatiman, wala taniya pasagde panahon sa atong kagulanan. Mga hanuman ang kalangitan, mga patag man ang kabukiran, mausab man tibuok kalibutan, ang atong Diyos walay pagkausap. Busa sige, busa sige, sige, sige tong hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayaw isiya. Lukso, lukso, sige lukso, lukso sa kalipan, ang atong Diyos walay pagkausap. Busa sige, busa sige, sige, sige tong hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayaw isiya. Lukso, lukso, sige lukso, lukso sa kalipan, ang atong Diyos walay pagkausap. Ang atong Diyos, ang atong Diyos walay pagkausap. Ang atong Diyos, ang atong Diyos walay pagkausap. Kailan ko ikaw, O Diyos nga labing gamhanan, Matubay ka. sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, ang
powerful. Despite sa tong na-feel, wala ko kabalo, sa inyong na-feel today, sa mga problema nga giatubang sa matag usa. But, ingon si Lord, naara ko. Dili man ko nimo makita, pero nag-work ko sa imong kinabuhi. Our God deserve all our praises, mga igsoon. He never leave us nor forsake us. Wala isa ka minuto o segundo nga gipasagdan ka sa Ginoo, mga igsoon. Dili ba deserving siya sa tanan natong mga pagdayeg? We will give you time to worship your God with on your mouth. So, and worship your God this morning. Sa tibok ninyo, kasing-kasing. Hallelujah. Welcome in this place, God. Oh, Jesus. Come on, open your mouth. Worship your God this morning. Lord, we thank you. We thank you for everything. Oh, God. Oh, thank you for loving me. Thank you, Father God, for providing all our needs.
sa matag usa kinabuhi o God. Lord, nini nga kabuntagon Ginoo, mong gi-welcome imong balang espiritu o God, o imong gilabot Ginoo sa matag usa o God. Lord, imong Lord, ang pag-ampo Ginoo sa magdala sa imong pulong karon ikaw ang Dios Ginoo, maghatagan niya kaalam mo kahibalo Father God. Even man Lord, kami nga maminaw sa imong pulong, abli ang nahunaw kasing-kasing karon Ginoo. Lord, masabtan na mo Ginoo ang imong ipadayag karon Ginoo nga pulong sa mga kinabuhi Father God. Lord, sa nagpilit nga oras Ginoo, among salig diha kanimo, diha lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Atong pakpakan na atong Panginoon. Hallelujah. Kanang pakpak para sa buhay ng Diyos. Come on. Pakpak igsoon. Maghatag kalipay sa kasing-kasing sa Diyos. Atong dahil ko na Pinoy. Hallelujah. Lord, we worship you. We worship you in this place, Lord. You are highly exalted. You are highly exalted. You deserve all the praises. You deserve all the glory. You deserve all adoration, Jesus. Hallelujah. You are exalted. Be magnified in this place. Holy Spirit, have your way. Take your rightful place. Oh God, hallelujah. You are good. You are faithful. You are awesome. You are loving. Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, deserves all the praise. He deserves all the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we honor you in this place. Hallelujah, we bless your name, Lord. We bless your name. Oh, we glorify your name. We welcome you in this place, Lord. Have your way. Holy Spirit, help us understand the things that you want us this morning to learn from you. Salamat kay Ginoo sa kadagaya sa imong gugma ug sa imong grasya ug kaluoy sa mga kinabuhi. Angtod nini mga orasan ni amin nagabarog nagatindog dili tungod sa among kamaayo, dili tungod sa bantugan unsa among nahibaw-an, kundi dili tungod ra gyud ning tanan sa imong grasya ug kaluoy Ginoo. Usa Lord dili kabuntagon, walay laing ang ayan pasidunggan, takos nga pasalamatan ug dahigon sa among taliwala kundi ikaw. Ikaw lang maisa matuboy o pasidunggan. Yung alagad mo paubos sa kanunay. Lord, inilapita, walay lain mo dawat sa tanan himaya, dungog kundi ikaw lang. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang tanan mo ingonog. Amen. Praise the Lord. Malipayon ba mo ikson nga niya mo karon aning dapita? Praise God. Please be seated. O akong gi-welcome ang tanan, mga first-timers, sa nakauban na to karon lang. No, you are welcome in this place. You are welcome sa Jesus is Lord Church, non-sectarian full gospel church. Walay laing giisa, walay gituboy, kundi si Ginoong Hesus lang. O akong gi-welcome po ang tanan, mga televiewers, no, nga nagtanaw karon live sa FB. Welcome ang tanan. No, o nagpasalamat ko kung dako ko pasalamat ko niyo pag i-share sa inyong mga walls or sa Facebook, no? Praise the Lord. So mayong buntag once again. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Karong buntag igsoon, dili nato lugayon. Magisgot ko sa inyo ang mensahe, sermon gusto ipabot sa matag usa nato karong kauntaga. It's all about grace, the amazing grace of our Lord Jesus Christ, the amazing grace of God. Amen. Praise the Lord. Nindot kayo igsoon nga og angayan lang ato ni masayran nungod kay daghan mga panahon nga na misunderstood, na misapplied, no, ang grasya sa Dios. Og daghan pud panahon igsoon nga kung magisgot ta labi na ning kalibutan na karon. Daghan mga pulong sa atong kultura, no, karon nga panahon. For instance, may mga word nga na misunderstood kayo nato, nga namingon ninyo I love you, pero ang tinuod igsoon dili ang tinuod nga meaning o pagpasabot ay adto lahi di ay, no, na misunderstood siya. Naaday siya gusto, kay mayon tag I love you, pwede willing nga mohatag sa imong tanan, pero naaday siya gusto makuha sa ato sa imuha, sa ato no?
Mao nang daghan na siya nga mga words, no, nga mga pulong, pinulungan nga na wala nga sabti, na misapply. But there is one word this morning that we cannot afford to misunderstood. No, na pulong karon nga dili gyud nato, we cannot afford to misunderstand. And that's because because it has everything to do with our relationship with God. Now, mo nang dili gyud nato pwede ni misunderstood igsoon, dili pwede gyud nato ni sa sabtan og maayo, sayano tin-aw gyud kaayo nga paagi. And this is the word grace. Say it with me, grace. Gracia sa Dios, no? So the amazing grace of the Lord, of our God. So daghan po na ani usahay wrongly defined ang word nga grace igsoon. Sa kalibutan bitaw nakoy mga nailhan nga mga tao, kung ako makadungog ko sila mga istoryan, makaingon ko grabe na misunderstood nila, na misapplied nila ang word nga grace igsoon. No? For example, for instance, we say we're under grace. No? Ilalom ko sa grasya. Mo nang pwede na ko buhaton ang unsay gusto na kong buhaton. No? We're under grace, so we can continue living like we want. No? Sayop siya igsoon. Ako na i-prove sa inyo karon. And while it's true that God forgives, kasi natudring ang Dios mapasahilo gyud igsoon. Every time mo duol taniya nga mapaobsanon, mahinulsulon ang Dios ingon gyud nagpromise siya nga dili gyud kaniya isalikway. He will never despise you. He will never despise us. Anyone nga nung moduol sa iya, dili gyud niya isalikway igsoon. And while it's true that God forgives, ay lang na to, mapasahilo ang Dios, din hapon na to masayop ta pagsabot, paggamit, misapplied na to ang grasya sa Dios. No, nga tungod kay mo pasahilo kayo ang Dios, ato lang pong abusahan ang grasya sa Ginoo. No? Nga pwede na nato, pwede. I am under grace, so I can do what I want to do. I wanted to do. Gusto na ko buhaton ako ang gusto na kong buhaton. Tungod kay nailanom ko sa grasya. Mo nang mingon ko, wala kay nasabti, sayop ang pag-apply, sayop ang paggamit sa grasya sa Dios igsoon. Why? Because when we see God's grace for what it is, kung unsa jud ang grasya sa Dios, then our lives will change. Kung masabtan jud nimo maayo, kung masabtan jud nato og maayo unsa gid ang grasya sa Dios, igsoon motulod ni nato sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Mausab ang dagan sa atong kinabuhi, mabag-o ang atong kinabuhi. And when we understand God's grace and rightly apply it, then our lives will undergo upgrade. No, will upgrade, ma-upgrade ang atong kinabuhi igsoon. Mutaas, musaka, mo-level up ta. Kung ato lang yung masabtan ang tinuod nga pasabot sa grasya sa Dios. Tanawa ko ninyo ang sigingon sa Bible, how the Bible describes this upgrade igsoon. Ephesians chapter 2 verse 8. Ang sigingon dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, New King James Version, mingon siya, for by grace you have been saved through faith. Praise the Lord. And that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9. For, verse 9, not of works, lest anyone should boast. Verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Diri igsoon makita nato unsa ang kadako sa grasya sa Dios ug unsa gid ang grasya sa Dios. For by grace we have been saved. God's grace immediately upgrades our lives.
Amen. Sabtan nyo, sa atong gibasa palang daan, igsoon, makita na to na unsa pag-level up ang atong mga kinabuhi tungod sa grasya sa Dios. Ug ako pasabot sa inyo further, no? God's grace immediately upgrades our lives from being lost. For by grace we have been saved, from being lost to being saved. Diretso, pag masabtan nimo, makita nimo ang grasya, masabtan dyan na itong maayo, ang grasya sa Dios atong mga kinabuhi, makita din nato nga nag-level up, diretso din mag-level up atong kinabuhi from being lost to being saved. Gikan sa pagkawala, gikan sa pagkamakasasala, paingon dito sa pagkaniluwas. Amen. Kinsay malipay ana igsoon. Kinsay nalipay ana ang kamatuoran, no? Kung dili patungod sa grasya sa Dios. Gusto ko makabalo mo, gusto ko masayra nato ning tanan, kita ni akaron nagbarog, nakamatata, nindot ang atong pagmata, maayo ang atong pagmata, maayo atong pagkatulog, naabot dinhi, maayo atong pagbiyahe. It's all because of the grace of God. Tungod ni tanan sa grasya sa Dios atong mga kinabuhi. And if dili pa tungod sa grasya sa Dios, igsoon, sultihan nako ang matagusa. O bisan ang kanang tagtanaw karon sa television, sultihan ta mo kung dili patungod sa grasya sa Dios, ang atong kinabuhi pa naog pautot, paingon gyud dito sa kalaglagan, igsoon. Amen. Ngunong gusto na ko gusto sa Dios nga masabtan nato ni unsa gid ang grasya sa Dios. But because of God's grace, we're saved. God saves us because of His grace. And concerning God and His grace towards us, the Bible is saying in Psalms 103 verse 10, sa New King James Version, mingon siya, He has not dealt with us according to our sins. Kita ni mo na igsoon. Wala niya tanawa ang atong mga sala, no? Nor punished us according to our iniquities. Wala ka masiluti. Amen. Dako makaingon ka makapasalamat ka sa Ginoo na karon nga kabuntagon igsoon. Makahimo ka, kaya ba nato dahigon ang Dios tungod sa iyang gihimo sa atong mga kinabuhi karon? Kung wala pa ang grasya sa Dios, unsa ka ang imong kinabuhi karon? Kung wala pa ang grasya sa Dios, unsa kay atong kahimtang karon? Amen ba? Makita nimo, He has not dealt us with us according to our sins, and that's grace. Mo na ang grasya sa Dios. If God gives us what we deserve, kung ang Dios iyag yung ipahamtang sa ato unsay angayan nato, kung iyag yung ipaabot sa ato kung unsa gid ang angayan nato, we'd be dead. Patay taig son. The Bible is telling us that the wages of sin is death. Kung ihatag ipahamtang ang unsay angayan nato, patay tang tanan. That's why we are under grace. Nganong naa pa ka karon? Nganong ingon ana atong kahimtang tungod na sa grasya sa Dios. Amen. Karon nagkatinaw na grabe di kayo ang grasya sa Dios atong kinabuhi. Ako pag gini-explain sa inyo. Tungod ni tanan sa grasya sa Dios, pinaagis atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus. So we can't say we're under grace so we can do whatever we want. I repeat, igsoon, we are under grace. Amen. So we can't say, dili ta pwede maingon, tungod kay under ta sa grasya, ilalom ta sa grasya sa Dios, buhaton, pwede na to buhaton ang gusto na tong buhaton. Sabtan ko ninyo, igsoon? No? Kung imo pagyapong buhaton, nakabalo ka nga under ta, nakabalo ta that we are under grace, and buhaton gyapon naton say gusto natong buhaton, we misuse and abuse God's grace ngayang gipaabot sa mga kinabuhi. Amen. Akong i-illustrate sa inyo aron nato masabtan. Dadon ako sa ato ang kahimtang. Pananglit, kinsa may nagtrabaho diri, kinsa may agi og trabaho diri kompanya or unsa nga mga trabahoan. Halos-halos sa agi ta kompanya, natay amo.
Di ba? Natay amo, natay boss. Nagtrabaho ta. Naay mo, sugo na to. Tungod kay alagar na ta. Tungod kay trabahante na ta. Natay boss. So, inaniyon ako ni pag-illustrate sa inyo. Pananglit ikaw karon trabahante ka o usa ka kumpanya. Og dugay na ka nagtrabaho, taod-taod na ka nagtrabaho, dahil sa diyang usay ra ba pagdugay na ta sa tong trabahoan, mura na po tagtag-iya. Na yung mga bag-o atong sugo-sugo og maayo, turturo na tong sugo, then kita kapuyo ra. Then usay okay ra nga para nato tungod kay dugay na ta, murag feeling na to nga aso ug di na tungod nako ni kumpanya dili na maingon ana. Dili ni mo sinso di pa tungod nako. Usahay mo na mag-late na day ka sa trabaho, sayo ka mo gawas, wala kay panangid. Wala kay panangid, gawas ta. Dayon usahay maghisgot pagitag dili maayo batok sa ato agalon. Ato agalon mauni siya. Then gisugo ta, no, magulikta. Mauni ang ato nakulikta kana rang atong irimit. Kay feeling na to ako mura nagtagtag-iya. Dugay na ko ani na ako'y haligi aning kumpanya ako na isa ka haligi aning tindahana. Aning kumpanya ha. And miabot ang panahon igsoon. Ang imong agalon, ang atong agalon nasayod sa atong gibuhat ha. Nga nagbinuang na ka, sige na tag late sa trabaho, dati magdispalko ta, maghilabot ang kwarta dili atua, magrimit tag dili sakto. Then magdaog-daogo na to itong kauban sa trabaho. Then one day nasayra na tanan sa atong amo. Then ang nahitabo igsoon mingon na gipatawag ta sa atong boss. Gipadto ta sa iyang opisina. Then iyang gisulti sa ato tanan ang atong gihimo. Nga mao ni ang imong gibuhat, mao ni ang imong gibuhat, mao ni ang gibuhat. And according to the policy, human niya gisulti tanan, gisaysay tanan ang atong mga dili mao nga gihimo igsoon, mingon din siya according to the policy manual you signed sa diyang gidawat kanako, gi-hire kanako, it says that you are terminated. It says that you are fired. You committed a type D offense. And you are terminated. Natangtang ka sa trabaho. According sa policy, according sa law, sa atong kumpanya. Then maingon din ka, maingon din ta. Naamang ko'y pamilya, ba sir, nga gibuhi. Nagpaloy-loy mo na dayon. Sir, naarabo ko'y pamilya nga gisuportahan, na ako'y mga bayronon daghan kaayo, and gikinahanglan kay na ako ni nga trabaho. Pero maingon ang agalon, ang amo, pasaylo ako, I'm sorry, but according to the policy, you're fired. So talikod ka sa imong amo, talikod sa siyang amo, nga nang luspad. Naguna-una kung unsay iyang ibuhi sa iyang pamilya, kay natangtang na siya sa trabaho. Paingon dito sa iyang lamisa, igsoon, giingnan siya lakaw, adto sa imong lamisa, hipusa imong lapisa, paingon ka dito sa imong lamisa, nang luspad ka, naguna-una ka kung sao imong buhaton, unsaon imong pamilya karon, unsaon imo sila pagsulti karon. Nang luspad ka, nga naguna-una, tungod kay nakabalo ka, magunsa na ka ang pamilya. And nakabalo pagyug ka sa imong kaugalingon nga kanang nadawat nimo nga silot, angayan lang ka nga ingon anaon. Angayan lang ka nga itanggal sa imong trabaho tungod sa imong binuhatan. Nakabalo siya, nanan siyang una-una. Nga naasay gikawat nga butang sa kumpanya, nga muli siya usay, magdala siya og bond paper, magdalag ballpen. Late mo adto sa opisina, sayo mo gawas, walay panangid, magsigig pangasaba sa iyong kaubang trabahante. Mura na siya amo pod. So you're getting what you deserve. You're fired. And sa dihang nahinay siya ng hinlo sa iyong lamisa, so the owner comes over and say, mingon sa iya, I know your family will be devastated.
Kabalo siya, ma-destroy ang imong pamilya. Tungod sa imong gihimo, ang imong pamilya maalaot ug ang ikaw, ang imong kaugalingon. Mingon ang amo. So, even though you're fired, I'm going to extend to you grace. Tangtang na ka sa trabaho. Wala na kay trabaho, pero mingon siya. Mingon siya, muduol sa nimo, natangtang na tug ka, pero ako kang tungod sa grasya, pabilin ka sa imong trabaho. Tungod kay amo siya, mingon siya, I'm going to override the policy, I'm going to veto the policy. Tungod kay boss siya, because I can. Mingon ang amo, because I can. So you still have your job. Not because you deserve it. You still have your job, not because you deserve it, because you don't. Igsoon. Nagpabilin ka, dili tungod kay angayan ka, kung di jud ka takos, dili jud ka angayan ana nga trabaho. Tungod sa imong mga nahimo, igsoon, pero tungod sa grasya sa iyang amo. Tungod sa grasya sa iyang among gagi-extend sa iya, nagpabilin siya sa iyang trabaho. Igsoon, mangutana ko ninyo, unsa kay iyang buhaton? Unsa kay buhaton sa trabahante? Magpasalamat, isa pagyud ana, igsoon. Maguna-una gyud ka nga dili na nako buhaton pag-usab ang akong gihimo sa miagi. Amen. No? Tungod kay in the first place you're fired. Wala na, tangtang na unta ka sa trabaho. Wala na unta kay trabaho ron, pero nagpabilin ka tungod sa grasya nga gihatag sa imong amo. So unsay atong buhaton karon, unsay iyang buhaton karon, tungod kay ang ilalom na siya sa grasya sa iyang amo, magpabilin bagyapon sa buhat sa mga dautan nga iyang gihimo atong miagi. Tungod kay nailalom man siya sa grasya sa iyang amo, magpabilin pa ba siya gihimo sa iyang mga dautan nga binuhatan? Unsa inyong una-una? Dili na. Mag-usab na. Kabalo ba mo? Nga ako nang gibuhat sa una. Salamat lang ko, kaya nagkumpisal ako ninyo, kamo wala pa. Nagtrabaho ko, wala pa ko sa Ginoo. Kauban mi Brother Aldin, bengon sa Buanga, ako'y customer nga gikulikta. Pag human ang akong girimit, kulang. Wala kabalo akong amo. Pero sa diyang nga ibawaan nila, perti hangyo na ko igso. Tungod kay loy ang mga amo, loy akong amo, iya kong gipasaylo, pabilin ko sa akong trabaho. Then wala na ginako otro hagbuhat igso. Wala na ginako usbag buhat. Then abot ko 14 ka tuig hangtod ming resign ko. Nagpabilin ko, wala na kumuhunong. And kabalo ba mo igsoon, this is God's amazing grace for us. We don't deserve this. Mabutang every morning, igsoon, magtanaw ko dito, patong ko to sa babaw, sa pagnas-nanay sa akong tapad, I can't help but cry, Lord, salamat kay kaditanan, o tanan. Kaditanan akong nakita. Lord, I don't deserve all this. Dili ko angayan, dili ko takos, Manang, bisa ko sa, nagtuon ko, sige ko gilak. Sige ko gilak, ko grabe ang grasya sa Diyos. Na ako'y nasakay gahapon, nguli daw si sa ilaha, piray-piray pirmi, pubog pirmi. Ugula na guna-una, sa iyang kaugalingon, unsa na ka, sa di na yun, patay na ko karon. Pero tungod sa grasya sa Diyos, naa siya, nagpabilin siya hangtod karon, nagdaig, nagsimba sa Diyos. Tungod sa grasya sa Diyos. We don't deserve all these things. Anaan nimo karon dili tatakos, dili tangayan, pero nganong naana nimo, nganong nag-imo nang napahimuslan. Tungod na sa grasya sa Diyos sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Amen ba? That's why this morning there are several traits or attitude, mga batasan ba nga dapat makita nato. Because we are under grace, so dapat kini nga mga batasan makita sa atong mga kinabuhi.
O mao ni atong hisgutan karon nga kabuntagon igsoon. Nga sa tanan nga nagposes sa grasya sa Dios, dapat makita ni sa imo o sa akong kinabuhi nga pamatasan. Amen. Number 1, igsoon, is an attitude of gratitude. Sakto. Pasalamat yun. Amen, di ba? Pasalamat yun ka. Wala ka matangtang, bisag angayan ka tangtangon sa trabaho tungod sa dautan ni mong binuhatan, pero nagpabilin ka tungod kay naay grasya. Nga gi-extend ang imong amo sa imong kinabuhi. Ingon pa sa pulong sa Ginoo ganiya igsoon gibasa, for by grace we have been saved, from lost to being saved. Wow! By God's grace, we're here right now. Nganong naakakaroon tungod ni sa grasya sa Dios. Imong pagmata ganiya, ang atong pagmata ganiya, ang atong ginhawa, pagbalik o padayon nga pagginhawa igsoon, gihimo ni sa Dios sa ato. Dili tungod kay angayan ka, dili tungod kay takosta, dili tungod kay angayan ta mo dawat ana, pero tungod sa grasya sa kadako, sa grasya sa Dios. And therefore we are under grace, His grace. And when we realize and understand God's grace igsoon, masabtan lang ginatog maayo nun sa ning grasya sa Dios sa atong mga kinabuhi, wala jud tay laing buhaton dapat kun dili magpasalamat. We have this attitude of gratitude. Dagan kay salamat. Mo nang akong pasalamat igsoon, mas dagan pa sa akong pangayoon sa Ginoo. Sadang magampo ko sa Dios, mas daghan pang akong pasalamat sa Ginoo kaysa unsay akong pangayoon niya. Mas para nako mas may pag magpasalamat tanan ko sa tanan nga iyang gihimo, sa tanan nga iyang gihatag, sa tanan nga akong na-experience nga mga kaayo niya kaysa mangayo ko niya. Amen. Dili ko maulaw, bisan pag magtapan muhila ko sige kaayo sa Ginoo ko, grabe yung grasya sa among kinabuhi, Lord. Mo nang daghan kay salamat. And I don't think there's anyone in whom the Lord has not graciously given a second chance. Kinsa nakasulat na natangag second chance sa Ginoo? Ha? Na makaingon ka nga, tungod kay angayan ko, ana. Tungod kay angayan ko, dili. Tungod na sa grasya sa Dios. In fact, na ako yung story, kung kinsa nakailan ninyo ni John Newton. Kabalo mo kinsa ni nga tao? Mo ni siya ang pinakabantugan nga nag-compose sa kanta nga Amazing Grace. Amen. No? Dili ato makita the story of John Newton igsoon. Tan-aw na ko yung istorya. Mo ni siyang author sa Amazing Grace. And he wrote the song. Iyan ang gisulat ng Amazing Grace nga kanta after taking advantage of God's second chance sa iyang kinabuhi. Amen. And kitang tanan na experience nato ni second chance. Because di kita tanan igsoon, we deserve death, we deserve hell. Because of sin, ingon ang Bible, ingon ang balaod. For the wages of sin is death. Pero gibito. Wala gipadayon sa Ginoo. Gibito. And kabalo ka gitagaan og ikaduha nga gayon, gitagaag second chance. And unsay yang ingon, take advantage si John Newton sa ikaduhang chance nga gihatag sa Dios sa iya. Sultihan ta mo kung inyong mabasa yang kinabuhi, he was not a good man. Dili ni siya maayo nga tawo igsoon, captain ni siya sa kabarko, kapitan ni sa kabarko nga namaligya og pahumot. But in the storm, God changed the course of his life. Kinsa nakagidre og bagyo ri usab dagan sa imong kinabuhi. Mao ni nahitabo sa iyang kinabuhi igsoon. From that of being a slave trader. Maligya ni siya mga sulugoon, himuong boy, himuong helper. Mao na iyang trabaho to that of being a minister. Gikan sa slave trader to being a minister. Nahimong pastor igsoon, and he wrote these immortal words. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead us home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be as long as life endures. Grabe nga grasya sa Diyos. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Newton really understood grace as he wrote these words. Sabtan kay niya unsa ang grasya, and as a result, lived his life differently. From slave trader to being a minister. Nausab ang iyang kinabuhi tungod sa grasya sa Dios. Dili tungod kay atong abusaran ang grasya sa Dios, buhaton gyapon ato because we are under grace. Sukol gyapon to sa ginikanan, I am under grace. Magtinapulan gyapon ko because I am under grace. Mamay gyapon ko because I am under grace. Mangawat gyapon ko because I am under grace. Mao ba na? Igsoon ang grasya kung masabtan natong maayo, muusab sa atong kinabuhi. Amen. Mubag-o sa dagan sa atong kinabuhi. Kabalo ka si John Newton now had the overall sense of gratitude. Grabe kaysa nakapasalamat sa Ginoo. And it's such gratitude that changes our lives as well. Muusab, mubag-o. Kinsa diri mapasalamaton kay sa kada adlaw, pasalamat jud sa Ginoo. Inig mata, Lord, salamat. Kaning salamat, igsoon, grabe, awas gid sa akong kasing-kasing pirmi sa Ginoo. Tanawa unsang this gratitude that changes our lives. Why? Because when we look at God's amazing grace, we realize we don't deserve it. Dili ka ngayan, dili ta ngayan. Instead, we deserve to be fired. We deserve death. Maura na ang angayan nato. Punta sa gingon sa Colossians chapter 2 verse 13 and 14. And you being dead in your trespasses, namatay ta tungod sa atong mga sala, and the uncircumcision of your flesh, He had made alive together with Him, having forgiven for all trespasses. Pagkalabli, Lord, pagkanindot. Salamat, Ginoo. Patay na unta ko karon tungod sa akong masala, pero tungod ni Ginoong Hesus nga nabuhi ko, tungod ni Ginoong Hesus nga niya nako, napasaylo ko sa akong mga sala, having wiped out the handwriting of requirements that was against us. Unsa man ang requirement sa law, igsoon, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Unsa man ang requirement? Gusto ko makabalo ka, only God can offer this grace. Wala na ilain, igsoon, amen. In our workplace scenario nga atong gibasa kani, akong gi-share sa inyong illustration, you're not fired
Because the owner extended you grace. Wala ka matangtang. The policy says, unsay gingon sa policy, that you're fired. But the owner says, you're forgiven by my grace. The law says, you sin, you die. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ikaw, ako, kitang tanan, tanang tao nakasala, igsoon, and we deserve death. You sin, we die. Because the wages of sin is death. But God says, my son paid the price. Sige nung Isus ang ingon. My son paid the price for your sins upon the cross so that my grace is available to you. Makapasalamat ka, anak, dili. Igsoon, our sins prompted God's grace. Mao jud nagtukmod sa grasya sa Dios ang atong sala. God is the only one who can overrule the law, who can veto the law, igsoon with grace. And He did so through His Son, Jesus Christ. Gibuhat niya tungod sa anak ng si Ginoong Jesus. And the death He died upon the cross, unsay rason, is to satisfy the requirement of the law. Unsa man ang requirement sa law, when we sin, we die. There is a punishment awaits us. Pero unsay nahitabo, igsoon, no? Kita nga nakasala, kita unta ngayon silutan. Pero kabalo ka unsay nahitabo, iyang anak, iyang gihatag, gipadala niya iyang anak aron silutan, mamatay sa krus, bayaran ang atong ang silot sa atong mga sala. Pagkalabli. It's grace. That's grace. Ingon ana ang grasya sa Dios sa atong mga kinabuhi, because for all have sinned and fall short of the glory of God. Everyone has fallen short of God's holy, righteous standards for life. We fail. Walay nakaabot sa standard sa Ginoo, igsoon. But in the fullness of His grace, God declares us not guilty. Wow. Tungod kay buotan ka? Tungod kay maayo ta? No. Through the redemption price Jesus paid. Grabe ang presyo gibayad ni Ginoong Hesus. Therefore, we need to start living. We need to start living with an attitude of gratitude. Kanang mapasalamaton gyud kanunay diya sa Ginoo. Kabalo ka, if we don't have this gratitude, this attitude of gratitude, unsay mahitabo na to igsoon, we will end up empty. We may have places to go. We may have people to see. But if we don't take advantage of God's grace through faith, kung dili ta mo take advantage through faith in Jesus Christ, then the end of this life will have nothing. Amen. Okay ra ka na, mabaliwala ang pagkinabuhi nato ning kalibutana. Mas mawala if we don't take advantage of God's grace. Libre way bayad gihatag sa Dios sa ato. We don't deserve pero gihatag sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. So when we leave the owner's office, mugawas ta sa opisina sa tag-iya igsoon, we say, wow, I'm under grace. Amen. I'm under grace. Everything that was taken away, been restored. Gikuha na, giwad-an ka trabaho, kuha na tanan ang imong provision, tungod kay wa na kay trabaho, unsay nahitabo, tungod sa grasya, gibalik tanan. Walay nakuha nimo igsoon, so I'm no longer going to take this job or life for granted. Amen. First, we must have an attitude of gratitude. Second to the last, an attitude of excellence.
The Bible says in Ephesians chapter 4 verse 22, tanawon na to niya, itong basahon ni. Ephesians chapter 4 verse 22. The Bible says, we're to put off the old ways. Amen. Ang old ways nato, mao nay mo dalahig nato, mubunlot nato paingon dito sa silot nga nagulat sa tanan nga mga makasasala. Mao nang ang Biblia nagingon, Paul says to the Ephesians, we're to put off the old ways of life and start putting on God's new ways. And that is God's way of grace. Manang grasya sa Dios. Magkinabuhi ta sa grasya sa Dios. Tanaw na to, Bisaya akong basahon. Ephesians chapter 4 verse 22. Ephesians chapter 4 verse 22, paminaw maayo, unsay yang gingon, busa biyai na ninyo ang inyong daan nga kinaiya. We have to live our old ways. Daan ninyong kinaiya kay kini iya sa daan ninyo nga kinabuhi. Kining daan nga kinaiya mao ang naglaglag kaninyo pinaagi sa dautan nga mga tinguha nga nagalimbong kaninyo. Kinsay wala naghimo ani. Kung kita tanan naghimo ani, busag ingnan ta biyain ninyo tanan. 23. Bag-uhan ninyo ang inyong kasing-kasing ug una-una. Ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios o gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya. Pagkanindot. Gitagaan ta kinabuhi sama niya. Sa pagsugod pa lang sa paghimo, ingon ang pulong sa Ginoo, we are created in the image and likeness of God. Sige, balik ta. Di ba? 25, busa ayaw na kamo pamakak. Wala, basig na makak di ha? Makalusot lang. Makagawas lang sa balay. Kay stay at home, sig pangitag kaang. Mamakak na lang, kaya paliton, importante, kaang gipangita. Pero unsay ingon sa Biblia, ayaw na kamo pamakak. Unsay atong ikaduha? Attitude of excellence. Excellent ba ng mamakak? Diba? Ang tagsa-tagsa musulti sa matuod ngadto sa iyang igsuon kang Kristo. Kay kitang tanan mga sakop na sa usa ka lawas. 26. Kung masuko kamo, pagbantay nga dili kamo makasala. Inig masuko, grabe makapamuyboy. Iluma eh. Pero unsa ingon sa Biblia, kung masuko mo, bantay ninyo nga dili makasala. Pwede ra masuko di ay. Amen. Pero bantay nga dili ka makasala. Ngano man ay kung masuko ka natanaw bantayin eh. Ug ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw ninyo hatagi og higayon si Satanas nga mutintal kaninyo sa pagpakasala. Ngano man pag dili nimo palungon ang imong kasuko igsoon dia magbutang na sa kaligot-got sulod sa imong kasikasing magtago magtipig kaligot-got aton masuko magdumot kaniya. Ingon ba ang Biblia nga dumti niyo isig ka tao? Wala na daan, piti na. Di ba? Wala na daan. Unsay ingon? Ayaw na ninyo hatagi gigayon si Satanas nga mutintal kanino sa pagpakasala. Katong kawatan og sinsilyo sa bulsa sa iyang papa. Nun sa iyang giingon, ang kawatan kinahanglan dili na mangawat. Bisag gutom gyud ko pastor, pangayo, ayaw pangawat. Ingon ang Biblia, pangayo, muna kay gikinahanglan, pangayo sa Ginoo. Ayaw pagpangawat. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kundi manginabuhi siya sa maayo nga pamaagi. Aron makahatag usab siya sa mga kabos. Hallelujah, naay katuyuan, ano mo trabaho kag tarong. Aron mahimo kag panalangin sa mga kabos. 29, ayaw kamo pagsulti og daotan. Ayaw niyo daota iyo isig katao. Ayaw mo pag scientist igsoon nga may mohimog istorya sa inyo silingan. Ayaw kamo pagsulti og daotan kundi ang makatabang lang sa inyong isig katao og ang mutukma usab sa higayon aron makahatag kamo og kaayuhan sa mga kadaghan sa nakadungog. 30 paminaw. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay siya mao ang ilanan nga kamo
iya sa Dios. Ug ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga adlaw sa paghukom. Napaingon diri Psalm 31. We need to have an attitude of excellence. Unsaon man kani atong likayan ni tanan. Unsay gingon sa 31, isalikway ninyo ang tanan nga kaligot-got. Kinsa na kaligot-got sa isig katao. Kapungot o kasuko, ayaw na kamo pamalikas. Kinsa siya pamalikas gapon. Nga mo mga nagtanaw sa TV, sa FB, live. Ayaw na kamo pamalikas o pagsultig daotan batok sa usag-usa. Akong uyuan jud nako igsoon sa akong mama. Iyang bana. Buntag sayo serbisyo sa simbahan. Pag humag serbisyo, paits na nakaserbisyo na sugod na din nag-inom igsoon. Ini kahubog mangulata sa iyang anak, mangulata sa iyang asawa. Hangtod nga namatay siya, mao na iyang gihimo. Alagad sa simbahan kada buntag. Oto nga, may kay mo serbisyo. Pag uli sa balay. Hallelujah. Kamo, atiman dyan ninyo maayo na, balansihan dyan maayo. Kamo nga mga nagtanaw. Kita nga naakaroon din. Ato dyan yung huna-hunaon, halaka. Diba? Mo dyan gingon pulong sa Ginoo. Yes, basaha sa inyong balay. Ayaw na ko mo pamalikas, pagsultig daotan batok sa usag-usa. O pag dinumtanay, hinuon pag minaayo, o magmalumo kamo sa usag-usa. Og magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Dili atong makita igsoon. Instead nga mobalik ta sa daan nato nga kinabuhi, we should determine to live a life of excellence for God. Amen. Kabalo na ka unsaon pag kinabuhi og excellence. Abin mo si big balansin nanay, sa dyan ang excellence kinabuhi, unsay sukdanan, pulong sa Ginoo. Dili mamakak. Dili ka mangaway sa bisig katao, dili ka magdumot sa mga living a life of excellence. Because I want to tell you, we're no longer working for the old boss. Amen. Wala na ta nagtrabaho ni Satanas, di na ta under ni Satanas. Rather, we are working for a new boss, and that is God. The living God, igsoon, Colossians chapter 3 verse 23, that's why, unsay gusto na niya ipabuhat sa ato, unsay iyang giingon, and whatever you do, do it heartily. That is living a life of excellence. Amen. Magluto ka, tarong nga og luto, nga ini ang makakaon, makaingon nga, kani, naigugma. Living a life of excellence, dili kay pagkaon, kani, perting parata. Mura balik dagat. Timplado na daan, no? Ingon siya, whatever you do, bisan nun sa iyong buhaton, mukaon ka, mulingkod ka, matulog ka, magtrabaho ka sa imo. In whatever you do it heartily, gikan dyan sa imong kasing-kasing as to the Lord. Why? Because we are not doing anything para sa tao. We are no longer a man pleaser, but we are a God pleaser. People of God. Amen. Dili ta magpasimot, dili ta magpaimot tao. Dili pa rin sa na makita na ko sa dalan nga nang engineer paspas kay mo. Pag walang engineer igsoon, sigarilyo tukuran ang para ka na mo tamper. Tungod kay wala nagtanaw niya ang engineer. Igsoon dili tay na igsoon mao nang kalahi sa mga kasumao na ang nahimong distinction nimo og sa mga unbeliever. Nagtrabaho ta bisan pag walay mata nga nagtan-aw nato, gibuhat nato ang maayo for the Lord, not for men. Amen. Ingon siya, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance for you serve the Lord Jesus Christ. No longer will be downgrade. Amen. Dili pwede nga paubos, nga paingon, paubos. No? Dili,
Upgrade the permi, upgrade. Mura bag cellphone igsoon, iPhone 6 ka karon, di iPhone 6 Plus na po ka. Na naka-iPhone 6 Plus, upgrade ka, iPhone 7 ka. No longer will we downgrade our lives by misunderstanding or misusing God's grace. Tungod sa grasya sa Dios atong sayo po himo, pwede pa ko muhimo sa akong gustong buhaton tungod kay I am under God's grace. If we are living this new life in Christ, then let's look at His example. Amen. Tanaw na to example ni Ginoong Hesus. Unsaon man pagpuyo, Pastor, unsaon man pagpuyo living a life of excellence. Wala kay laing, wala tay lain nga sundon igsoon, wala laing pinaka-perfect example si Ginoong Hesus. Unsay gingon sa Luke chapter 2 verse 52, mingon din igsoon, and Jesus increased in wisdom. Ingon ba decrease in wisdom? Nag-downgrade ba ang iyang kinabuhi? Wala. Unsay gingon, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Kabalo ka kani pa lang isa ka verse igsoon, upat ka buok Jesus lived a life of excellence in all four areas sa kinabuhi niya. Tanawa, Jesus lived a life of excellence in all four areas. Number one, sigingon, Jesus increased in wisdom mentally. And stature physically. In favor with God spiritually. And favor with men socially. Kita niyo mo? All four areas sa kinabuhi. Upgrade si Ginoong Hesus. Pastor, how are we doing in these four areas? Sa atong kinabuhi, mentally, mangutana ko, are we still learning? Are we still open to learning? Dili, Pastor, loading ko. If you want to increase mentally, kinanglan open ta for learning. Basta tas pulong sa Ginoo, minos pulong sa Ginoo. Ikaduha na kong pangutana, are we looking for new challenges? Dili kay siling ko lang tawa, challenge sa kinabuhi. Dili na pagpabilin ning Quranan ta permi wa ta tay buhaton. Igsoon welcome ta new challenges. Adto ta balintawak, guna ta dito tanong ta okra. Unya hapon ato ta trigos bisita ta. Ngita ka sawa. Tawa man mo. Looking for new challenges, good. Unsa mo, puyo ka, pabilin ka, ulitaw? Someone said, naningingon nigson, that if we're not learning, then we're not growing. Amen. Hindi na ka gusto mo katon? Hunong lakas pagtubo ni mo. Physically, si Ginoong Hesus physically in stature, nag-grow siya. Ako isulti sa inyo, kinsa nasayda ni that our bodies are the temples of the Holy Spirit. Then, if our bodies is the temple of the Holy Spirit, sultihan di ka, dili na ikaw tag-iya. Sultihan, dili na kita ang tag-iya. Sa atong kaugaling, our bodies are the temples of the Holy Spirit. Our bodies. Puy anan sa balang Espiritu Santo. Unsay bot pasabot ana, dili na kita mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. We are just stewards. Amen. Puros sa ta mga piniyalan. Gisaligan rata, gipiyalan rata aning lawasa. Ang akong pangutana mauni, how are we stewarding the bodies God has given? Mao nang pangutana. Giyon sana nimo ang imong lawas. Giyon sana nimo pag steward, pag atiman. Spiritually, akong pangutana mao ni, are we growing spiritually? Or mubasa ra gyapon tas pulong sa Ginoo ganahan ta mobasa? Og dili ta kanan mabasa, padaplinan sa trabaho lang sa takaron. Are we really reading God's Word? Praying? Worshiping the Lord?
Kung gusto ka motubo spiritually, igsoon kani mga butanga mao ni ang pinaka-basic nga ingredients, reading the Word of God, meditating the Word of God, tuon pulong sa Ginoo, apply the Word of God in our lives, praying to the Lord, worshiping the Lord, mao ni. Ang pangutana, mao ba ni ang atong ginahimo karon? Mao ba ni atong lifestyle? If we want to live, if we want to have an attitude of excellence, mao ni atong ginahimo dapat. Amen ba? Socially, kumusta ang imong relasyon sa imong kauban sa trabaho? Kumusta ang imong relasyon sa imong mga kaigsuonan diri sulod sa simbahan? Kumusta ang relasyon nimo sa imong mga silingan? Kumusta ang relasyon nimo sa imong kauban sa trabaho? Kumusta? Si Ginoong Hesus unsay gingon? Favor with God and with men. Grabe si Ginoong Hesus. Oh? Are we building bridges to share our faith? Huh? Or we're tearing them down? Igsoon, kabalo mo unsay tingwa sa Dios sa ato mga kinabuhi. Gusto ko makabalo mo that God desire for us to live lives of excellence. Amen. Pag dili na siya mao, dili na mo, pag di na mo ang standard sa Ginoo, dili na nato buhaton. We should have to live a lives of excellence, which is something we are to grow and strive for. Mao ni wala tayo lang tinguhaon, wala tayo gustong buhaton sa tong kinabuhi nga butubo ta diya sa Ginoo ug paningkamutan nato atong i-work out ang atong salvation nga mao na gingon sa pulong sa Ginoo. Why? Because we serve God. We serve God. Wala lang ta mag-serve of God. We serve an excellent God. Amen. Ingon ang Biblia, Psalms chapter 8 verse 1. O Lord our God, how excellent is your name in all the earth. God is an excellent God. Amen. And if God created us in His image and likeness, then we're to be an excellent people. Amen. God did not design us to be mediocre. Wala ka buhata sa Ginoo nga ordinaryo. Amen. Ingna imong kaugalingon, sultihin na imong kaugalingon, dili ordinaryo ang paghimo sa Dios nimo. Ingon bitaw sa atong gibasa gani Ephesians chapter 4, unsay ang giingon didto? Sa chapter 2, verse 10, we are special people. Gihimo ta sa Ginoo. Special child ka sa Ginoo. Di ba? We are God's, ingon ang Paulus, we are God's workmanship. Unsay buot pasabot Alexon, walay sama kanimo, way parehas nimo. Sa tibuok kalibutan ikaw ra na pinasahi. Amen. Mo lang moingon ang uban, ngano man siya perti man gining batiag batasan na siya. Oy. Ngano man jud siya nga perting tabiana. Ngano po siya gilumilum ra po na siya. Ay pasag di mo na siya nga pagkahimo, ayo pangilabot. Ginana sa paghimo sa Ginoo. Nang wala unta ta, if we want to live a life of lives of excellence, wala unta tay dapat istoryahan may tungod sa uban. Ang atong ginatan-aw permi, ang atong kaugalingon nagkinabuhi bata diha sa katuyuan plano sa Dios atong kinabuhi. Amen. Dili magsigdanon sa siya, oy grabing tabiana, dili mo undang og istorya. Kani po perti pang hilumuna. Kani perting tagaw tawana pasagdahin na sila ila na. Ana na sila pagahimo. No? Lain-lain ta, we are God's workmanship. Walay kaparehas sa itong gihimo. Grabe, bisan ka na yung tamar, katorni, di ba? Sa kalibutan, wadyo magparehas. Kagamay naman yung lugara. Gamay ra kayong lugara, wadyo magparehas. Ano man, wala tagi-design sa Diyos ng ordinary. Amen. Di ba? Ang kanang ordinary, kanang ice cream, ordinary special. Kanang kasal, mura na, ordinary, special. Ha? O, di ba? Mura na sila mga ordinary. Ordinary nga. Ano sa ito yung mga ordinary nga. Halo-halo. Pag ordinary nga halo-halo, wala ice cream. Pag special na ice cream. Ano rago na? Di ba? Wala tagihimo sa Ginooy nanay. So we are to live an overall sense of excellence. Amen. Kinsa din hamo okay, Exon.
So when we step out of the owner's office, magbalik ta pirmi sa ko istorya, gawas ta sa opisina sa atong amo igsoon, realizing that we're here only because of grace. Inaarat ta dito tungod sa grasya sa Dios, then our whole life starts to become excellent. Amen. Magsugod diya nga, magkinabuhi ta excellent igsoon. Because we realize the excellence of grace. And when we understand God's grace, then we'll start living with an attitude of gratitude, with an attitude of excellence, and people will start taking notice. Kabantay mo? Na yung mga tao maingon nga, lalagyan na siya, no? Lahi na siya may istorya. Lahi na siya makita na nila sa atong mga kinabuhi igsoon. And kabalo kaon sa sunod, malumos na sila sa grasya sa Dios. Musunod sila. Diba? Musunod sila. Sa una, makitaan ka tibuok dia sa Clarin. Tibuok Clarin, kadadlaw. Kitaan ka, karon adto sila dito, kuratan sila tanan na. Lahi na lagi na siya karon. Mabantayan nila igsoon. Amen. No? Magpuyo ka, living a life of excellence. Number 3 and the last. An attitude of urgency. Kana bang dali buhaton din ba? Sibot pasabotan ng urgency, pastor. In other words, there is going to be a sense of urgency to make right the wrong. Kabalo ka nga sayop, ayaw na paglangay. Sense of urgency. Pag kabalo ka nga sayop siya, dili na siya mao, baliki, buhata unsay maayo. Amen. No? Kung kabalo lang ka sa grasya sa Dios, inana ang grasya sa Dios atong kinabuhi, igsoon, pag naa kay makita nga nasayop ka pagbuhat anang butanga, wa jud kay laing mahinumduman dayon nga imong usbon, imong himuong sakto, imong tama ang sayop nga imong nahimo. Amen. No? Sa atong nakita sa atong istorya, ganiha, sa bubiya ta sa opisina sa ato ang amo, igsoon, maingon din siya sa ato. Usban na imong pamaagi ha. Usban na ang imong mga binuhatan. Ayan nag-utroha to mga gihimo nimo sa una. Natural mo na siya. Diba? Pag inigawas na to, ayaw nag-inana ang imong mga kauban sa trabaho. And so when we want say if they don't like it, di na kamoingon nga, di sila ganaan, bahala sila. Siya labot ako. O di sila ganaan, labot nila, bahala sila. Instead, there's an urgency to right what is wrong. Buhaton din sa mayo. Kabalo kay Ikso na pinaka-perfect nga example na ni Sakeo. Grabe kay ni Sakeo. Sa diyan si Sakeo Ikson, kabalo tatanan, si Sakeo is a tax collector, head sa BIR sa ilang lugar. Kung mangayog buhis, murag kani, mangayog buhis, grabe, doble, kanira, pero doblihon ng pangayo, tulo, kaupat bali-balihon ng pangayo ang buhis. 100 round taang buhis. No? Dahil pangayuan ka 1,000, grabe. No? Pakiton din ka sa imong sa tinatawag ito, pakiton din ka mao nimong prospective. Ano sa to? Kanang income nimo nga ilang sila gihimo-himo. Grabe kasi si Sakeo Sigson. Kung makapangulikta, sobra-sobra, he was a tax collector. But after receiving God's wondrous grace, sadyang nakita niya ang grasya sa Dios sa iyang kinabuhi, kabalo kaon sa diyang bibisita si Ginoong Hesus dito sa iyang balay, kabalo kaon sa iyang gisulti, mingon si Sakeo, "Look, Lord, I give half of my goods to the poor." Tax collector, manguha, panganggani, mangulikta pa maganig sobra sa angayan nga bayaran. Pero kung sa iyang gihimo, "Look, Lord, I give half of my goods to the poor. And if I have taken anything from anyone by false accusations, I restore fourfold." Gibalik niya kaupat. Kuha ko piso, ilistan ka na kong 4. Kita nimo, grabe ang sayop ayang gihimo diya sa diyang naabot ang grasya sa Dios ayang kinabuhi, iyang giusab dayon. Naghatag na siya, tanan nga niya, ako ning ihatag sa mga kabus. Then katong akong mga gitikasan, ako silang balikan kaupat. Sultihan di kaigsoon ang problema, dili man na mo gawas na dayon, diha dayon, overnight.
Ang problema magsugod na sa una pa before mo surface ang problema. Nanana sa do, di ba? Ana na. Nananay problema daan ang ginahinay di og kot-kot before na mo surface ang problema. So, kung makita ug masabtan natong maayo ang grasya sa Dios, sa diyang mugawas na nga di maayo di atong gihimo, wala na ay napaghulat na mugawas ang problema. Kinahanglan ayuho na dahil nimo kay kabalo ka nga dili mao ang imong gihimo atong gihimo, dili mao atong gibuhat, dili mao atong gihimo, ato dayong adtuon aron atong ayuhon. That's a sense of urgency. Ano man tuod kay nasabtan kay nimo ang grasya sa Dios sa imong kinabuhi. Grabe kay imong gihimo, Lord. Ang ayan kay ko silutan pero wala jud ko masiluti. Wala pa ko masiluti na experience pa nako ni tanan. Grabe. Mo nang Matthew chapter 5 verse 23-24, mingon siya, therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, naghalad ka, din nakinumdum ka lah, na maday ko'y napasakitan. Leave your gift there before the altar, and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Unsay but pasabot ni Ginoong Hesus dinhi? Jesus is saying right relationship are more important than doing church. Amen. Ha? Tanawa, nakasala ka, ibilin sana imong halad ay sa paghalad sa Ginoo, adtuwa sa to imong napasakitan, pag-uli sa dito, ayuwa sa inyong relasyon, ay balik og halad sa Dios. Unsay but pasabot? Right relationship. Mingon si Ginoong Hesus, right relationship is more important than doing church. Muna ang pinaka-importante igsoon para sa Ginoo. And when people understand the grace na na-extend sa ilang kinabuhi, then they'll have an urgency to make the wrongs right. Respond yun. And God wants to understand this morning that while we should get fired, we're now living under grace, and this should upgrade our lives. Tungod kay nagatag sa grasya sa Dios, mo level up ang atong kinabuhi. Dapat mag-level up, mo level up gyud ang atong kinabuhi. And when we level up our lives, we begin to see things we never saw before. Ano kayo makita, wala mo ko ani kabantay sa una. And appreciate more what God has given. Experience ako, grabe. Maka-appreciate sa Ginoo, sa gibuhat sa Ginoo, grabe kayo, Lord. Simple kayo kung pangayo ato doon. Mula ka may unya, Lord. Ikaw may tagyan ng mga isda, sugo apod na, mamasol man may, gamay ra kaya mong kalipay, Lord, tagay may isda. Kabulo ka igsoon, wak pa mining itsa sa among taga. Nanay 5 kabuok putian, o 6 kabuok putian ning sulod sa among sudlanan. Giyon sa mga pastor, ambot, giyon sa Ginoo. Tinuod na akong isulti. Wala pa mimiit sa among nasa torneo. Kami magakuyo, wa pa mimuot siya sa mong pasol. Nanay 6 kabuk, kay 6 man may kabuk, gitagsaan na may putian, na ni kadako. Nga isda. Ingko, grabe ka. Lord, gamay ra kayo mong kalipay, enjoy jud kay mi ba? Pagkauman, pag-itsag so good, iya na din, kami tanan kakuha og isda, daghan among dala. Go amazing guys, Lord. Lord, we don't deserve this. Grasya nimo ni. Grasya ang ginini mo. Kabulo ka, pag-uli na mo, dili lang katong bit-bit na mo. Mawala kitong gingon, dili lang putian, nga 6 kabuk, pertindahan na sa isda pa na sulod sa sudlanan. Gibalin, gibubo ni moy-moy, gibutang sa cellophane, bit-bit may kanila, may kanibularon. Ingko, grabe kayo, no? Simple lang prayer ko ng buntag, Lord, ikaw tagiya ng dagat, ikaw tagiya sa tanang isda. Mamasol mi, mangayo mi nimo ha. Grabe gitagbo sa Ginoo. Ko grabing grasya sa Ginoo sa among kinabuhi. Dili man miya ngayon. Di mitakos ana. No? We start seeing things nga wala na to makita daw na, no? Grabe.
Tami mga butang, wala man, kami sukad ani kita. Wala pa miningitsa na naiunom kaputian. Presko pa jud kayo, grabe. Wala na palita. Gipangayo na sa Ginoo. Grabe jud kayo. That's why in 2 Corinthians chapter 5 verse 12 or verse 17, mingon sa, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. No? All things have been become new. And when we understand, masabtan na to igsoon, ang amazing grace sa Ginoo, ang pasabutan na, the old self will go away. Amen. No? Pag makita mo grasya, masabtan mo grasya sa Dios. Ang daan ni mo kinabuhi, wala na to. Biyaan na to nato igsoon. Ato na itong isalikway, ato na itong ipadaplin, and na itong i-welcome ang new self in Christ. Because new self in Christ will emerge. Makita na niya bagong kinabuhi diya kang Kristo. And this is my prayer this morning, that God's grace will take on a new meaning as we realize and understand the wonders of His amazing grace. Amen? Manindog tayo son. Praise God. Hallelujah. Kuan man ang kanta? Ka-memorize ba itong kanta? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. A wretch like me, I once was lost. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Once again, amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved. Sing it with understanding. I once was lost, but now I found. But now I found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear. It was grace that my heart to fear, and grace my fears relieve. That grace appeared the hour I first believed. My son, I've been set free. I've been set free. My God, my Savior, my Savior has rescued me, has rescued. And like His mercy reign, amazing love, amazing. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, me safe thus far, and grace will lead us home. The Lord has promised, the Lord has promised to me. His word, my secure. He will my shield and my portion be. Will my shield and portion be, as long as life endure. Praise the Lord. Igsoon, imagine ang grasya sa Dios sa imong kinabuhi. Atong tanahon pag-ayo ison unsa nga atong kinabuhi sa una sa diyang wala pa ta makaila sa Ginoo.
Puros binuang, puros kadaot, puros kasakit, puros katalagman ang miabot sa atong kinabuhi. Walay ayo ang atong kinabuhi. Apan sa diyang nakaplaganta sa grasya sa Dios. Tungod sa mga tao nga kanunay nagsigig ampo sa atoa, kasigi tagabangga-bangga sa grasya sa Dios, bisan asa tamo adto tungod kini mga tao nga nagampo nato ang grasya sa Dios, sige po tagabangga, sige tagabangga sa grasya sa Dios. Hangtod igsoon miabot sa punto sa tong kinabuhi nga may surrender ta. Mitugyan ta sa tong tibuok kinabuhi nga na sa Dios. O gidawat nato siya aron himuon nato siyang Ginoo manluluwa sa atong kinabuhi ug mao kakaron igsoon. We are under grace, so don't misuse, don't abuse God's grace in your life. Dapat kung nakasabot lang gyud tag maayo sa grasya sa Dios, mausab gyud, mabag-o gyud ang atong kinabuhi. Dili na ta mobuhat sa mga butang nga maghatag sakit sa kasing-kasing sa Dios. Wala na tayo laing tinguhaon sa itong kinabuhi, kundi sundon, tumanon ang gusto, katuyuan, plano sa Diyos sa itong mga kinabuhi. So kung naman din yung mga first-timer, bago lang, dili kayo niya masabtan ang grasya sa Diyos sa kinabuhi, una na mong buhaton, ang first step na mong buhaton igsoon, because God loves you so much that He gave His only begotten Son, that the moment you believe on Jesus Christ, dili na kaya maadto dito sa silot sa impierno, kundi madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Ginoong Kristo Jesus. So if you want to surrender your life to Jesus this morning, gusto nimo itugyan imong kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesus, og dawaton nimo siya, ron himuon nimo siyang Ginoong manluluwa sa imong kinabuhi, og madawat nimo ang grasya kadagaya sa grasya sa Dios, masinati nimo ang grasya sa Dios aron mabag-o ang dagan sa imong kinabuhi igsoon, dawata siya sa imong kinabuhi, sabat ani nga pagampo Ginoong Hesus. Sabat ani nga pagampo kung ikaw first timer, gusto nimo surrender imong kinabuhi ngadto kaniya, Ginoong Hesus, ako nagatuo nga ikaw bugtong anak sa Dios, na imong tao gilansang sa cross, namatay, gilubong ug nabuhi ka pag-usab. Ginoong Hesus, akong giangkon nga ako sa kamasalaypon o sa kamakasasala og nagkinahanglan sa imong pasaylo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan kong mga sala nga akong napanunod, sala nga akong nahimo sukad sa akong pagkabata hangtod nining orasa. Ginoong Hesus, pasaylo ako, andam kong taligdan, akong hinulsulan ang tanan kong mga kasalanan, ug akong giablihan ang akong kasing-kasing alang kanimo, ug gidawat ko ikaw aron himuong Ginoo manluluwas, Dios, Hari sa akong kinabuhi, sugod nining takna. Ginoong Hesus, ikaw na maghari, ikaw na magdumala, ipatuman ang imong plano, ang imong katuyuan sa akong kinabuhi, sugod karon. Salamat sa kinabuhing walay katapusan nga akong nadawat, nga libre gikan kanimo. Salamat Ginoong Hesus. Ako na magampo, O Dios sa among langit nga man, salamat sa kaygayonan nga imong gihatag sa matag usa. Labi na gid Lord sa katumitugyan sa ilang kinabuhi diha kanimo. Pasinatia sila sa kadagaya sa imong grasya, Ginoo. Nga mo'y mutulod sa matag usa kanamo, nga mohimog maayo, muhimo, Lord God, magkinabuhi in the life of excellence and sense of urgency. The moment, Lord, we commit sin or any wrongdoings, Lord, nga andam dayon namong himuong tama, baguhon ang sayop nga mong nahimo. Salamat kay Ginoo. Just continue to bless your people right now in the name of Jesus. Tanan Ginoo na din ni kabalo ko na yung mga gikinanglan, laylay nila mga gikinanglan, o ikaw ang Dios nga makahimo sa pagtagbo nining tanan ngadto kanila. Walay gikinanglan na ni dapita nga dili kaya nimo tagbuon, Ginoo. Busa Lord, karon palang daan, give the desires of their hearts. Lord, ihatag ang ilang mga gikinahanglan, tagbo ang ilang mga gikinahanglan, because we believe, Lord, nga kaniya nga mong gipangayo, pero imong pulong nagingon, madawat namo sobra pa kaysa among gipangayo,
gitinguha gikan kanimo Ginoo. Lord, tagay kayuhan sakit balatian, Lord, nga na sinati karon nining kabutagon. Ilang mga pamilya panalangini, ang ilang girepresentan nga pamilya Ginoo, Lord God, kanunay nimong ubanan, panalanginan ang tanan buot sa ilang mga kamot. Protection ni sila Ginoo batok sa sakit sa COVID-19. Oh Lord, cover us tightly with your most precious blood. Your name is more powerful than COVID, than any diseases, Lord. In the name of Jesus. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Receive all the praise and glory. In Jesus' name we pray. And the people of God will shout and say, Amen. Praise the Lord.